Sa latest vlog ni Madam Yula ay nasa condo parent siya sa Davao kasama si Russell at may bisita silang dumating, si Irene. Sinabi ni Madam Yula na kaya sila lang dalawa ni Russell dahil may lakad si Sir Paul kasama ang kanyang mga high school friends. Kinamusta ni Madam Yula ang hipag ni Irene. Sumagot naman si Irene na nasa hospital pa nga, at di pa nakalabas. Nabanggit din ni Madam Yula na sa July 18 na yung balik ni Irene sa Abra. Napansin naman ni Madam Yula si Russell at sinabing masipag na bata ito. At pagkagising sa umaga ay ang unang hawak talaga ay walis. Nabanggit ni Irene na may bantay nga sa hospital, si Mariah, pero hindi pa marunong at minsan umiiyak pa kasi nawawala ito sa loob ng hospital. Sinabi naman ni Madam Yula na magtatanong lang siya at dapat matuto na si Mariah. Natanong ni Madam Yula si Irene kung ilang taon na si Mariah at malaking tao ito. Sumagot si Irene na 16 at 2006 ito. Narinig ito ni Russell at sinabing bakit 16, ngayong siya ay 2008 at 16 years old na. Sinabi ni Russell na 18 na si Mariah at sumangayon naman din si Irene sa kanya. Sinabi naman ni Madam Yula na matalinong bata si Russell at ang galing magkwenta. Tinanong ni Madam Yula si Irene kung nakaya ba ni Mariah nung nakaraan at doon natulog si Aaron sa kanila. Sumagot si Irene na kaya naman kaso hirap lang talaga siyang magtandag doon sa loob ng hospital. Sabi naman ni Madam Yula na magtanong ito sa nurse, dagdag pa nito maganda rin yun para kay Mariah para matuto siya. Tinanong ni Irene si Madam Yula kung kailan ang balik nila galing Maynila. Sumagot naman si Madam Yula na babalik sila agad. Sabi din ni Irene na matagal pa sila doon sa hospital at palagi pa nag-aabuno ng dugo dahil maraming dugo ang nawala sa hipag niya. Sabi naman ni Madam Yula na baka maabutan pa nila sila Irene sa hospital pagbalik nila galing Maynila. Natanong din ni Madam Yula si Irene kung okay lang ba sa kanya na doon muna kay Kuya Gilbert ang anak nila. Sumagot naman si Irene. Sumagot naman si Irene na okay lang at wala naman siya doon dahil nasa hospital siya lagi. Dagdag pa ni Madam Yula na matagal na kayong di nagkita tapos ilang araw na lang July 18 na, balik ka na sa Abra. Sinabi ni Irene na pag-alis niya ay sana nasa kuya na niya yung anak niya at sa susunod ay hindi na siya magbabakasyon. Sabi din ni Madam Yula na parang si Buddy Day, dagdag ni Madam Yula okay din naman yun pero maliliit pa yung mga anak ni Irene, kaya kailangan magkita sila physically ng mga bata kahit isang beses sa isang taon lang. Natanong naman ni Russell kung scholar din ba si Mariah. Sumagot naman si Irene na oo, kay Tita Lu. Nabanggit din ni Irene na kasama nilang sponsor ni Tita Lu si Samantha Clear. Pinayuhan ni Madam Yula si Irene at sinabi ngayon na okay na sila ni Kuya Gilbert ay kalimutan na dapat yung mga nakaraag-alitan at magtulungan na lang silang dalawa para sa anak nila na si Negi at pati na rin si Alila na si Kuya Gilbert na ang nakilalang tatay nito. Tinanong din ni Madam Yula si Irene kung first time bang hiniram ni Kuya Gilbert si Negi. Sumagot naman si Irene na oo pero hindi nagpaalam sa kanya. Dagdag pa ni Irene na sa kanya lang nalaman na hiriram yung anak niya yung nasa biyahe na siya pauwi ng Davao at ang pamangkin niya ang nagsabi sa kanya. Sinabi din ni Madam Yula kay Irene na ngayong nagkasundo na sila Kuya Gilbert ay maging masaya na dapat si Irene at maghiraman na lang sila kay Negi. At may trabaho naman si Kuya Gilbert at maibigay na nito ang pangangailangan ng anak nila habang wala si Irene. Dagdag pa ni Madam Yula na gawin ito ni Irene hindi para sa kanila kundi para na lang sa anak nila, pero ngayong nakauwi si Irene ay dapat ding makasama nito ang anak niya. Sinabi din ni Madam Yula kay Irene na mas maganda din yung may nakikitang ama si Negi at kahit pa sabihin ni Irene na bakit ngayon lang ay magpasalamat na lang dapat ito dahil ipinakita naman ni Kuya Gilbert na mahal niya yung anak niya. Katunayan ay si Negi ang benepisyaryo ng SSS at PhilHealth nito. Nasabi pa ni Madam Yula na napahanga siya kay Kuya Gilbert. Nabanggit din ni Madam Yula kay Irene na mas maganda yung pakiramdam na wala kang daladalang puot, bigat at galit sa puso mo at mas madali at magaan mong makuha yung mga blessing kung maganda yung kalooban mo. Binanggit din ni Irene yung benepisyo para sa hipag niya. Sinabi ni Madam Yula na mayroon pag nag-proceed na sila ng hospital bill dahil indigent naman sila. Nasabi din ni Irene na marami silang mga binibili pero mabuti na lang at inabutan din siya ng tulong ni Sir Paul. At nakakatipid din sila dahil si Irene ay doon na kumain at natutulog sa kondo nila Madam Yula. Si Mariah naman yung naiwan para magbantay sa hipag niya, nagre-renta sila ng folding bed gabi-gabi para may mahigan at makatulog.
Sinabi din ni Irene na sobrang mahal ang tubig sa loob ng hospital, kaya sinabihan siya ni Madam Yula na magdala na lang ng tubig galing sa kondo para hindi na sila bibili. Nilabas din agad ni Madam Yula ang 1 galon ng mineral water at sinabi kay Irene na dalhin niya ito pagbalik niya ng hospital. Sinabi din ni Madam Yula na magsasaing sila ng marami at magluto na din ng maraming ulam para madala ni Irene sa hospital at nang hindi na sila bibili pa. Sinabi naman ni Irene kay Madam Yula na kumain si Mary ng marami nung pinadalang pagkain ni Madam Yula nung nakaraan na may tinulang manok, dahil gusto daw ni Mary ng sabaw at kadalasan ang rasyon sa hospital para sa mga pasyente ay walang sabaw. Pinapasabi naman ni Mary at Mariah kay Irene ang kanilang pasasalamat kay Madam Yula. Sinabi pa ni Madam Yula na ipagluluto niya ng sinigang si Mary para may mahigop itong sabaw. Sabi din ni Irene na hirap silang sa lalagyan at bawal magpasok ng plastic bag sa loob ng hospital, kaya sinabihan siya ni Madam Yula na hahanapan niya si Irene ng eco bag na pwedeng paglagyan nito. Sinabihan din ni Madam Yula si Irene na ngayong okay na sila ni Kuya Gilbert ay hayaan na lang nila yung mga bashers at wala na silang magawa doon, may basher si Irene at may bashers din naman si Kuya Gilbert. Dagdag pa ni Madam Yula wag nang intindihin ni Irene yung mga bashers at tanggapin niya, dahil normal lang ang mga iyon lalo na si Irene at sikat na at kilala sa social media. Sabi pa ni Madam Yula na kahit nga sila ni Sir Paul ay nababash din. Sinabihan ni Madam Yula si Irene na ang dapat niyang gawin ay kung ano man yung mga maling nagawa niya ay tanggapin niya at baguhin niya, kung kinakailangang humingi siya ng tawad ay gawin niya. Dagdag pa ni Madam Yula na alam ni Irene sa sarili niya kung ano ang mga maling nagawa nito. Sinabihan ni Madam Yula si Irene na baguhin nito yung lahat na maling nagawa niya, lahat mula sa pag-aaral ni Irene, sa pagkatao niya, sa mga kasinungalingang nasabi niya, magpakatoto siya sa sarili niya. Dagdag sabi ni Madam Yula kay Irene na pag nagawa mo yun makita yun ng mga viewers na nagbago ka at mas lalo ka nilang mamahalin. Sabi din ni Madam Yula kay Irene na mag-focus ito sa pag-aaral niya at patunayan niyang makapagtapos siya. Sinabi pa ni Madam Yula na bilib siya kay Irene at walang kinder up to grade 10 nag-ALS ito diretso na sa grade 11. Dagdag pa ni Madam Yula kahit sino mahirapang mag-cope up sa ganito. Buti na lang daw at marunong magbasa si Irene. Sinabi naman ni Irene na hihirapan siya at importante lang talaga marunong kang makinig sa teacher na nagtuturo sa kanila. Nabanggit din ni Irene na nasa 80 na yung grades niya pero kamakailan ay nagkaroon siya ng 3 line of 7 isang 78 at 2 79. Pinayuhan din ni Madam Yula si Irene na pagbalik nito sa Abra ay tutukan niyang mabuti ang pag-aaral niya. Dagdag pa ni Madam Yula na normal lang ang mag-aalala sa pamilya pero dapat focus talaga. At sinabi pa ni Madam Yula na dapat bawasan ni Irene ang pagsi-cellphone niya dahil isa ito sa makakadistract sa kanyang pag-aaral. Sabi pa nga ni Madam Yula na mas magandang patayin ni Irene ang cellphone niya kung magre-review siya. Nagsalita naman si Irene na hindi niya ubod akalain na mag-grade 12 na siya. Tinanong ni Madam Yula si Irene kung ano ang gusto niyang kurso sa kolehiyo. Sumagot agad si Irene na social work ang gusto niya, sinang-ayon na naman ito ni Madam Yula at sinabing bagay sa kanya ang kursong napili niya. Sinabi din ni Irene na sinabihan siya ng mga teacher niyang dapat maging teacher din siya at malapit ito sa mga bata. Sabi naman ni Madam Yula na normal yun dahil may mga anak na din si Irene. Sabi pa ni Madam Yula na malaking tulong sa kanilang mga lumad doon sa Taloytoy kung magiging social worker si Irene at may malalapitan na yung mga katutubo na katulad niya. Kaya sinabi ni Madam Yula na ayusin talaga ni Irene ang pag-aaral niya at ipakita niya kay Tita PB Love na deserving siyang tulungan. Pinaalala ni Madam Yula kay Irene yung araw na nag-message siya kay Madam Yula na naghingi ito ng tulong nung nawalan siya ng sponsor. Nilapit daw ni Madam Yula si Irene kay Sir at kay Tita PB Love. Dagdag pa ni Madam Yula na pati si Buddy Day ay nag-message sa kanya para matulungan si Irene dahil gustong-gusto nitong mag-aral kaya lang wala ng sponsor. Sabi pa ni Madam Yula na dapat ipakita din nila Irene na deserving sila, para hindi din mapapahiya yung mga taong tumulong para makahanap sila sponsor. Ipinaintindi ni Madam Yula kay Irene na nandyan sila palagi para sa mga scholar nila, pero normal lang na magagalit si Sir Paul at ma-disappoint ito kung magpapasaway sila, dahil si Sir Paul na ang parang tatay sa team nila. Nagsalita naman si Irene na okay lang mapag-alitan siya para magising din siya sa pagkakamali niya.
Sumang-ayon naman si Madam Yula at sinabing at least tanggap ni Irene yung mga pagkakamali niya, dagdag pa nito na dapat mag-sorry si Irene at ituwid ang mga maling nagawa niya. Pinayuhan ni Madam Yula si Irene na dapat gawing malinis lagi ang bahay ni Tita PB Love. Alagaan ang bagay sa paligid, akuing parang sa kanila yung bahay at huwag pabayaan. At doon nila maipapakita ang pasasalamat nila kay Tita PB Love. Dagdag doon ay sinabi pa ni Madam Yula na dapat magsumikap din sila Irene sa pag-aaral nila para makita din ni Tita PB Love na may bunga ang pagtulong niya sa kanila. Sabi pa ni Madam Yula kay Irene na ngayong school year 2024 at 2025 ay aayusin na dapat ni Irene ang pag-aaral niya, bawasan ang pagsi-cellphone at dapat wala na silang makikitang post na hindi maganda. Sinabihan din ni Madam Yula si Russell na tulad ni Irene dapat mag-aral din ito ng mabuti doon sa Laguna. Sinaway ni Madam Yula si Russell sa pag-opo nito at nabanggit din niya na doon mismo sa bahay ni Sir Paul titira si Russell kasama ang nanay nito, kaya dapat maging courteous at magalang ito sa kanila. Sinabi din ni Madam Yula kay Russell na magkalapit lang ang bahay nila ni Mylen at iisang school lang yung pasukan nila, at baka din magkaklase lang sila dahil pareho silang grade 8 sa pasukan. Nasabi din ni Madam Yula na si Erna naman ay baka magkaklase din sila ni Marjorie at pareho din silang grade 10 sa pasukan. Nabanggit pa ni Madam Yula na parehong matatalino si Russell at si Erna, pareho silang top 1 sa klase. Sinabi din ni Madam Yula na si Neri naman ay doon kay Madeline. Nagpaliwanag din si Madam Yula sa mga nagtatanong kung bakit hindi kasama si Erna at si Neri. Sinabi nitong kasama sila pero hindi pa sila nakasabay kasi pinoproseso pa yung mga requirements nila. Natanong din ni Irene kay Madam Yula si Mia. Sumagot si Madam Yula na nagkaroon ng problema kay Mia, at panoorin na lang ang dahilan kung bakit hindi nakasama si Mia sa vlog ni Sir Paul. Dagdag pa ni Madam Yula may next year pa para kay Mia. Nabanggit din ni Madam Yula si Judy Ann, pinuntahan nila ito pero wala ito sa bahay nila at hindi din nila makontak kaya hindi na-process yung requirements niya. Sabi pa ni Madam Yula baka sa Pasko na lang or sa susunod na bakasyon. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.